Nang makita ng pinunong balbala na unti-unting pagkalagas ng kanyang mga tauhan, ay sinabihan nito ang mga kasamahan na aatras muna sila. Bumalik ang mga ito sa pagiging tao at tinulungan ang iba pang nasugatan. Binitbit din nila ang paalis at mga namatay. Pero bago tuluyang umalis ang mga balbala, ay tinignan pa siya nito ng masama. "Hindi pa tayo tapos. May araw ka rin sa akin, pakailimero ka." Nang makita naman ng pinuno na nagsiatrasan na ang kaaway, ay sinabihan nito ang mga kasama na tumigil na rin at dalhin ang mga nasugatang kasamahan sa kanilang manggagamot. Agad namang tumalima ang mga kalalakihan. Pinagtulungan din nilang buhatin ang namatay para mabigyan ng parangal. Agad namang lumapit ang mga kalalakihan kay Damian. Nabigla naman siya dahil tila masayang masaya ang mga ito na itinataas siya habang nagsisigawan. Kanina lang ay halos patayin siya ng mga ito. Dinala siya ng mga kalalakihan sa kanilang pinuno. Sinabihan naman ng mga pinuno ang mga kasamahan na magsiyukod sa kanya. Hindi iyon para sumamba, kundi para humingi ng tawad sa ginawa nila kay Damian kanina at para na rin magpasalamat sa pagtulong nito sa pagsupil sa mga patay gutom. Ayon kasi sa pinuno na nakilala niya sa pangalang Apo Matias, ay matagal na silang ginugulo ng mga patay gutom. Iyon daw ang tawag nila sa mga halimaw na nagnanakaw ng bangkay ng mga mahal nila sa buhay. Panahon pa lang daw ng mga Amerikano ay may alitan na sila. Isa raw itong grupo ng mga revolusyonaryo na kumakalaban dati sa mga dayuhan na bumaliktad. Sila naman ay pangkaraniwang mamamayan na gumawa ng pamayanan upang takasan ang mga pananakop. Tinanong siya nito kung paano sila naging ganoon. Ayon naman sa matanda na dati ay iilan lamang ang nagpapalit anyo sa mga iyon. Pero katagalan daw ay dumami sila dahil naipasa nila ito sa pamamagitan ng laway. Hinihimok din daw sila ng mga ito para maging kauri nila, pero mariin itong tinutulan ng pinuno dahil hindi daw nila maaatim na kumain ng bangkay. Dugtong pa nito na ang mga namatay daw na kasamahan ng patay gutom ay kinakain din nila. Marami pa daw gustong ikuwento ang matanda, pero dahil lumalalim na ang gabi ay bukas na lang daw niya ito itutuloy. Napatangon na lang si Damian. Walang dudang mga patay gutom nga ang mga umatake sa kanila. Mga gutom sa patay. Dinala siya ng pinuno sa kanyang bahay. Pagkatapos ay sinabihan at pinagsilbihan ng masasarap na pagkain at inumin na agad naman niyang nilantakan dahil sa sobrang gutom niya. May karne ng baboy, may inihaw na manok, may mga prutas din at masasarap na inumin. Nang mabusog, ay pinasamahan siya ni Apo Matias sa mga tauhan nito para dalhin sa pansamantala niyang matutuluyan. Isa iyong maliit na kubo na may kwarto. Tanging sulo lang ang nagbibigay liwanag sa kapaligiran. Nagpababa lang siya ng kinain at pagkatapos ay natulog na rin. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Naisipan niyang libutin ang pamayanan. Sa tingin niya ay hindi naman ito ganoon kalaki. Tansya nga niya ay aabot lang ito ng 10 ektarya. Nagtataka lang siya dahil nalibot na niya ang buong lugar, pero hindi pa rin niya nakikita ang talon na sa tingin niya ay nasa likod ng kuweba. Nakita siya ni Apo Matias na tumitingin-tingin. Binigyan siya nito ng isang baso ng mainit na tsaa. Saka ito nagkwento at simple lang daw ang buhay nila dito. Ang mga kababaihan ay nag-aasikaso sa bahay, habang ang mga kalalakihan ay nagtatanim o di kaya ay nangangaso sa gubat. Bagamat mahirap daw ang buhay sa kanilang lugar, ay kontento na sila dito. Kahit papaano ay malaya daw sila sa pagmamalupit ng mga Amerikano. Sinabi naman ni Damian sa matanda
na matapos na ang pananakop ng mga puti, pinalitan na ito ng mga singkit na di hamak na mas malupit at mas marahas. Tumangutango naman ang matanda. Ayon pa dito, ay hindi naman siguro mangangahas ang mga ito na pumunta sa kanilang lugar dahil sa takot na maligaw sila sa gubat. Maya-maya pa ay may lumapit kay Apo Matyas at sinabing nakahanda na raw ang almusala. Inaya na rin ito si Damian para kumain na. Nang makapag-almusal sila, ay nilibot pa siya ni Apo Matyas sa paligid ng pamayanan. Ipinakita sa kanya nito ang isang maliit na butas na tinatakpan lamang ng bato. Tingin niya ay isa iyong kuweba sa ilalim ng lupa. Pumasok sila at bumungad sa kanya ang isang mataas na talon. Walang dudang ito ang talon na kanyang naririnig mula sa loob ng kuweba. Sa kabilang bahagi naman ng talon ay may mga kwadradong kahon na gawa sa kahoy. Iyon daw ang labi ng mga yumao nilang kaanak. Itinatago daw nila ito para hindi makita ng mga patay gutom. Ipinakita rin ni Apo Matyas ang likod ng talon. Isa pala itong malawak na espasyo. Pakiramdam ni Damian ay nasa kabilang mundo siya. Iyon daw ang lihim na taguan nila kung sakaling dumating sa kanilang pamayanan ang mga mananakop o di kaya ay matalo sila sa mga patay gutom. Napatango na lang si Damian hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Umiiral pala ang mga ganoong lugar. Paglabas nila sa kuweba ay dinala din siya ng pinuno sa isang malaking bahay kung saan ay ginagamot ang mga sugatan at may sakit. Nakita niya ang kakulangan ng mga manggagamot sa kaalaman sa herbal sa gamot at mga halamang ugat, kaya tinuruan niya ang mga to. Hindi naman makapaniwala si Apo Matyas na isa siyang mahusay na albularyo. Agad nagpakuha si Damian ng mga dahon at ugat, pati na rin na baging na ginagamit niya sa panggagamot. Sa tingin naman ng mga albularyo doon ay simple lang din naman ang ginagawa niya. Ang hindi alam ng mga ito ay ginagamitan niya ito ng dasal at orasyon kahit na nga ang pangkaraniwang tubig. Kaya naman mas nagiging mabisa ito kapag pinapainom sa may sakit. Natuwa ang pinuno sa husay niyang manggamot. Sinabihan siya nito na pwede siyang manatili sa lugar na iyon hanggat gusto niya. Di niya raw po problemahin ang pagkain at inumin dahil sila na ang bahala doon. Sinabihan naman ni Damian na kailangan pa niyang hanapin ang nawawala niyang anak. Kaya kailangan din niyang umalis sa lalong madaling panahon. Hindi naman siya pinigilan ng matanda pero nakiusap ito sa kanya na kung maaari ay manatili muna siya doon kahit isang buwan pa. Dahil nararamdaman daw ni Apo Matyas na anumang araw ay muling sasalakay ang mga patay gutom. Hindi daw basta-basta sumusuko ang mga yon. Tumango naman si Damian. Hindi niya rin naman mahindian ang pinuno. Sinabi na lang niya dito na hindi niya lilisanin ang lugar hanggat hindi tuluyang napupuksa ang mga balbala. Napangiti naman ang matanda. Tinapik siya nito sa balikat at nagpaalam na marami pa raw siyang gagawin. Alam naman iyon ni Damian dahil ito ang pinuno ng lugar na yon. Nang makaalis na ang matanda, ay pinuntahan naman ni Damian ang isang malaking bahay kung saan ginagawa ang mga pagsasanay at nandito rin ang iba't ibang uri ng armas na ginagamit nila sa pakikipaglaban. May buntot pagi, may sibat at palaso, meron ding mahahabang itak. Pinag-aralan na rin nilang gumawa ng mga rifle na katulad ng sa mga Amerikano, mga pistola. Napahanga si Damian sa husay ng mga ito. Mga dalawa pa lang ang nagagawa nilang revolver. Ang isa ay ginagamit ng pinuno at ang isa naman ay ginagamit ng pinakamatapang nilang kasamahan. Gagawa pa raw sila ng isa pa para kay Damian.
Dahil sa tulong daw niya ay napatras nila ang patay gutom. At bilang pasasalamat daw ay bibigyan siya ng mga ito ng bagong armas at itak. Pati ng buntot pagi. Hintayin niya lang daw ito at gagawin pa nila. Tuwang-tuwa naman si Damian. Magagamit niya ito sa pagliligtas sa kanyang anak na si Delfina na hawak ng mga Hapon. Nanatili pa si Damian ng ilang linggo dito at tinuruan niya ng kanyang nalalaman ang mga manggagamot. Natuwa naman ang mga ito dahil marami silang natututunan. Isang araw ay kinausap niya ang pinuno para magpaalam na kinabukasan at sa tingin kasi niya ay hindi na muling lulusob ang mga patay gutom. Kaya naman nagdesisyon siyang umalis na. Habang lumilipas daw kasi ang panahon, ay mas lumiliit ang tsansang makita niya ang kanyang anak na si Delfina. Hindi naman siya pinigilan ni Apo Matias at sinabing mag-ingat siya sa paglabas ng kagubatan. Ibinigay na rin sa kanya ng mga taga roon ang ipinangako nilang itak, pistola at buntot pagi. May pabaon din silang pagkain at inumin pati ng mga damit. Nagpasalamat si Damian dahil sa pagtanggap ng mga ito sa kanya sa maikling panahon. Ipinangako niyang kapag nakita niya si Delfina ay muli silang babalik sa lugar na iyon dahil wala na rin naman siyang uuwian. Mahigit na 4 na oras din siyang naglakad palabas ng gubat. Tagurin ang lugar na iyon. Habang naglalakad siya ay nasa isip pa rin niya ang kanyang anak. Hindi niya napansin na sa paglabas niya ng gubat ay may mga nakabantay ng mga sundalong Hapon. Binabantayan nila ang lugar dahil dito daw nagtatago ang mga komunistang kumakalaban sa Japanese Imperial Army. Agad nilang pinaputukan si Damian. Hindi naman niya ito napansin. Kaya naman nasapul agad siya. Mabuti na lang at sa braso lang ito at dumaplis at hindi rin ito tumalab. Binawian ni Damian ang mga ito gamit ang kanyang itak at inataki ang grupo ng mga Hapon. Binunot niya ang itak na bagong gawa pati na ang kanyang pistola. Sabay-sabay rin namang umatake ang mga tatlo sa mga Hapon. Inasinta nila si Damian gamit ang mga bayoneta. Nagpaputok din sila ng malapitan. Pero nang mga isang dipa na lang ang pagitan nila at ni Damian, ay bigla silang natigilan. Tila ipinako sila sa kanilang kinatatayuan kaya hindi sila nakalapit pa. Muling naalala ni Damian ang ginawang pagmamalupit ng mga Hapones sa kanyang mga kasamahan noong siya ay ikinulong, pati na ang pagpaslang ng mga ito sa kanyang pamilya. Mga hayop kayo, uubusin ko kayong lahat! Sigaw ni Damian. Ibinasiwas niya sa leeg ang itak sa mga ito. Ang isa naman ay pinaputukan niya sa noo. May sinaksak din siya sa dibdib. 3 agad ang bumulagta. Ang isa ay gumulong-gulong pa ang ulo sa lupa. Nang makita ito ng 5 kasamahan ng sundalo, ay sumugod na rin ang 4. Ang isa ay nagradyo pa sa mga kasamahan para humingi ng dagdag na backup. Pinuputukan ito ni Damian, sapol ito sa sintido at ang 4 ay sabay-sabay na nagpaputok din. Tinatamaan si Damian at napapatras siya. Ramdam din niya ang sakit dahil sa dami ng balang tumatama sa kanya at hindi naman ito bumabaon sa kanyang katawan. Dahil sa taglay niyang kabal ay nararamdaman pa rin niya kahit papaano ang sakit. Pinaputukan niya ang mga ito ngunit hindi naman niya tinatamaan. Papalapit na ang mga sundalo at inuumang ang bayoneta. Wala na siyang panahong maglagay ng bala sa revolver, kaya naman hinugot niya ang buntot pagi at pinaghahampas ang mga dayuhan. Ang isa ay pinuluputan niya ng buntot pagi sa loob, pagkatapos ay hinila papalapit sa kanya. Tinadyakan niya ito ng ubod lakas sa muka. Halos humiwalay ang mukha nito sa lakas ng kanyang pagkakasipa. May 3 sundalo pa na umatake. Nag-iba-iba pa sila ng direksyon para malito si Damian kung sinong uunahin.
Itinaga niya sa ulo ang nasa unahan. Ang nasa gilid naman ay binigwasan niya sa sikmura. Napaluhod ito sa harapan niya. Ang nasa likod naman ay sinaksak siya. Pumihit si Damian kaya tumama ito sa kanyang balikat. Agad naman itong hinugot ng sundalo at muling inasinta ang manggagamot sa dibdib. Umabanti pa paunahan ang sundalo para mas maibaon ang bayoneta, pero nahawakan na ito ni Damian at napaatras siya at napasandal sa isang puno. Nakangisi ang sundalong Hapon habang hawak pa rin ang kanyang barila na nakatutok sa dibdib. Pinipigilan ito ni Damian upang hindi bumaon. Ang Hapon naman ay nilagyan ng mga bala ang armas. Pinagplano nitong paputukan sa dibdib ang albularyo. Iwinasiwas naman ni Damian ang itak pero hindi nito maabot ang dayuhan. Nagsalita ang Hapones pero hindi naman niya maintindihan. Nang mailagay na nito ang bala sa barila ay muli pa itong nagsalita. Sayonara! Pinaputok ang armas. Umalingaw-ngaw ang putok at bagsak si Damian. Nabitawan nito ang itak at plano pa naman niya sanang kunin ang kutsilyo sa kanyang tagiliran pero hindi naman niya nagawa. Napangisi lalo ang sundalo nang makita nito ang nangyari. Nagtatatalon pa ito at tumalikod at tumawag pa ito sa mga kasamahan at sinabing napatay na niya ang kalaban. Hindi nito alam na nawalan lang ng malay saglit si Damian. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang itak. Pagkatapos ay nilapitan ang sundalo. Iniharap niya ito at sinaksak sa tiyan. Isa, dalawa at hindi pa siya nakontento. Makailang ulit pa niyang inilabas-masok ang itak sa tiyan ng sundalo kahit na naliligo na ito sa sariling dugo. Bigla niyang naalala ang ginawa ng mga ito sa kanyang pamilya pati na sa kanyang mga kasamahan. Bumagsak ang sundalo sa lupa. Dilat ang mata nito sa tindi ng dinanas. Ipinunas pa ni Damian ang kanyang itak sa uniforme ng sundalo. Saka niya kinuha ang mga gamit at naglakad. Hindi niya alam kung saan siya magsisimulang maghanap sa kanyang anak. Naglakad siya ng naglakad. Papalubog na ang araw noon. Nakita niyang bantay sarado pa rin ang mga daan, kaya naman ingat na ingat siya sa mga pagkilos. Sa di kalayuan ay may nakita siyang malaking bahay na may 2 palapag. Dahan-dahan siyang lumapit doon at nang mapansin niya ang mga papalapit na mga sundalo na nagroronda dito sa paligid ng kabahayan, agad siyang nagkubli sa likod ng puno at umikot-ikot para di siya makita. Nang nakatalikod naman ang mga ito, ay agad niyang sinunggapan ang isa at hinawakan sa bibig upang hindi makapag-ingay. Pagkatapos ay ibinagsak sa lupa at saka sinakal sa leeg mula sa likuran gamit ang kanyang mga bisig. Mga ilang segundo lang ay nagkikikisay na ito. Hinila niya ito at isinandal sa likod ng puno. Kinuha niya ang uniforme nito at isinuot. Saka siya pumasok sa malaking bahay. Sa unang palapag ay nakita niya ang mga sundalong nag-iinuman at kumakain ng masasarap na pagkain. Sa ikalawang palapag naman ay may 5 kwarto na may nakapilang mga sundalo. Nakapila din siya sa mga sundalo upang alamin kung ano ang nasa loob nito. Binilang niya kung pang-ilan siya sa pila at nalaman niyang pang-10 pa siya. May mga sundalo pa ngang humahabol galing sa baba ng malaking bahay. Makalipas ang mahigit 1 oras ay siya na ang susunod. Nanginginig siyang pumasok sa loob. Medyo madilim ang ilaw kaya hindi niya maaninag ang loob. May naririnig siyang boses ng babae. Tila umiiyak ito dahil sa pagsinghot. Paglapit niya ay natisod siya sa papag nito at nakita niya ang isang babae na nakahiga sa banig at wala itong kahit na anong saplot. May mga pasa at paso ng sigarilyo sa buong katawan. Nanginginig ang babae nang lapitan niya ito. Tingin niya ay nilalagnat ito.
Binulungan niya ito sa tenga at sinabihan na huwag matakot dahil ililigtas niya ito. Napatigil naman ang babae sa pag-iyak. Nabuhayan ito ng loob nang malamang Pilipino ang nasa kanyang harapan. Sa mahinang tinig ay tinanong niya si Damian kung papaanong napunta sa ganoong sitwasyon. Nagpakilala naman ito at sinabi niyang siya daw si Imelda. Naglalaba daw siya sa ilog ng mga araw na yon kasama ang iba pang mga kababaihan nang may mapadaan ng mga sundalong Hapon. At doon pa lang daw ay pinagsamantalahan na sila. Wala daw pakialam ang mga kasamahan nito nang makita daw ito ng mga kamag-anak niya ay dali-daling nagsisugod ang mga ito. Dala ng mga to ang itak pero pinagpabaril lang daw ng mga ito ang sundalo. Wala daw natira sa kanyang kamag-anak dahil namatay ito. Pagkatapos ay dinala daw sila dito para gawing parausan at halos araw-araw daw ay 15 hanggang 25 na sundalo ang pumipila sa kanila. Lahat ng pambababoy at pagpapahirap ay nararanasan nila. Nandiyan ginagawang ashtray ang kanilang maselang parte ng katawan. Minsan ay pinapasok din ng mga ito ang ulo ng rifle sa kanila. Hindi daw sila makatanggi dahil mas matindi daw ang mararanasan nila. May mga kasamahan na raw siyang namatay dahil 5 buwan na pala itong buntis. Ginagamit pa rin daw ito ng mga dayuhan kahit na dinudugo na ito hanggang sa mamatay na lang. Awang-awa si Damian sa nangyari kay Imelda. Hinubad niya ang kasuotan at ibinigay sa babae. Sinabihan niya ito na paglabas niya daw ng bahay ay pumasok lang ito ng bahagya sa kakahuyan. Pupuntahan niya daw ito mamaya. Dadalhin niya daw ito sa ligtas na lugar. Nangihina man ang katawan ay pinilit ng babae ang makatayo. Inayos naman ni Damian ang suot nito. Inalalayan pa niya ito hanggang sa may pinto. Niyakap pa siya ng babae bago lumabas at sinabihan pa siya nito na mag-ingat. Tumango-tango naman ang babae sa kanya. Humiga siya sa papag na nakasukbit sa bewang niya ang kutsilyo. Napakatalim nito dahil bagong hasa. Nakita naman niyang may pumasok na sundalo. Tingin niya ay lasing ito dahil ito yung sumunod sa kanya na galing sa baba. Nakangisi pa ito habang pinapaikot-ikot ang underwear sa hintuturo. Hindi pa rin siya nito napapansin dahil medyo madilim. Susuray-suray itong lumapit sa kanya pero bago pa man ito makalapit ay nakaikot na siya sa likod nito. Pagkatapos ay ginilitan ito ng leeg. Saka ito dahan-dahang inihiga ni Damian doon sa may papag. Sumisirit pa ang dugo ng sundalo. Pinagsasaksak niya ito sa dibdib at saka pinutol ang pagkalalaki nito at isinubo sa bibig ng sundalo. Yan ang nababagay sa'yo. Saad niya. Saka dali-daling naglinis at nilinis ang katawan na nabahiran ng dugo. Pagkatapos noon ay sinuot niya ang uniforme nito. Wala namang kamalay-malay ang mga kasamahan nito sa nangyayari sa loob. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng putukan sa labas na ikinaalarma ng mga sundalong nakapila at ng mga sundalong nagiinuman. Nakaramdam na rin ng takot si Damian dahil baka nahuli ng mga Hapon si Imelda. Di pa naman niya ito nabigyan ng kahit na anong armas. Kaya naman dali-dali siyang bumaba at lumabas ng malaking bahay. Doon ay nakita niya ang mga Pilipinong nakikipagbarilan sa mga sundalo. Ang iba ay may mga dalang itak na matapang na sumusugod sa malaking bahay. Ang sundalong Hapon naman ay nagsilabas upang harapin ang mga sumusugod. Pinagbabaril nila ang mga ito. Ang mga nakatakas ay binayoneta. Kapag nakakalapit naman ang mga Pilipino, ay walang habas nilang pinagtataga ang mga dayuhan. Sinamantala naman niya iyon at binalikan ang mga nasa taas na babae. Nasalubong naman ni Damian ang 4 na sundalo. Nahatak-hatak ang mga babae.
Wala itong mga saplot sa katawan at mukhang dadalhin sa ibang lugar. Agad kinuha ni Damian ang kanyang pistola at pinaputukan ang isa sa ulo. Dahil hila-hila ng mga ito ang mga babae, ay hindi kaagad sila nakakilos. Ang isa na itinutok pa ang rifle sa kanya ay agad niyang tinaga sa balikat. Halos mahati ito sa dalawa. Binitawan ng dalawa pang sundalo ang mga babae para barilin din si Damian, pero nauna na si Damian na magpaputok. Isa ay tinamaan sa dibdib, ang isa ay sa tiyan naman. Sa kanya pinaghampas ng buntot pagi ang mga sundalo. Nang nakahandusay na ang mga sundalo ay hinubad niya ang kasuotan ng mga ito at saka ibinigay sa mga kababaihan. Saktong pagpasok din ng mga Pilipino, napagkamalan pa nga silang sundalong Hapon at akmang tutugisin, pero nang magsalita si Damian ay natigilan ang mga to. Hindi iyon inaasahan ng mga sundalong Hapon, kaya naman naubos sila nang hindi nila namamalayan. Nalaman ni Damian na mga revolusyonaryong Pilipino pala iyon na napadaan sa lugar nang makaengkwentro ng mga ito ang mga sundalo. Dito ay nakita nila ang malaking bahay at nalaman nilang ito pala ay concentration camp kung saan inaabuso nila ang mga kababaihang nabibihag nila at tinatawag na comfort women. Nakilala niya ang pinuno na nagngangalang Ka Amado. Sinabihan nito ang mga kasamahan na kunin lahat ng armas ng mga dayuhan, gamutin ang mga sugatang kasamahan at ilibing ang mga namatay. Kanya-kanyang kilos ang mga to. Naitanong ni Damian kung may alam ba sila kung saan dinadala ang mga batang nabibihag ng mga sundalo. Hindi naman ito alam ng pinuno, pero nakahuli sila ng 2 Pilipinong collaborator at ito ang tinanong nila. Ayon naman sa mga ito ay may isa pa daw na concentration camp na malapit sa kanila at kung hindi sila nagkakamali ay mga bata ang bihag doon, dahil ito ang ginagawa nilang mga alipin at tagasilbi sa kanilang mga pinuno. Itinuro pa nito ang direksyon kung saan ito nakatayo. Mga 2 oras lang daw na lakaran ay mararating na ito. Nang marinig ito ng mga pinuno ay napatango na lang ito. Dito daw sa lugar na ito ay gagawa sila ng paghahatol. Inutusan ng pinuno ang 2 sa kasamahan na basahin ang magiging desisyon sa 2 collaborator. Napagkasunduan naman ng mga tagahatol na susunugin ng buhay ang 2 yun, sa kadahilan ng hinahayaan nilang pagsamantalahan ang kapwa nila sa kanilang harapan. Nagmamakaawa pa ang 2, pero mabilis itong nalagyan ng bayong sa ulo at pagkatapos ay itinali ang mga kamay pati ang paa upang hindi makagalaw. Saka ito binuhusan ng gas at ipinitin sa malaking puno na nanduroon. Inutusan na ng pinuno ang mga tauhan na nasindihan na ang 2. Halos magkikikisay ang mga ito dahil sa init na kanilang nadarama. Rinig na rinig nila ang panaghoy ng mga ito dahil sa matinding sakit. Ilang saglit lang din at natahimik na ang 2, pero nananatili pa rin silang nasusunog. Nagpaalam na si Damian na mauuna na siyang umalis, pero pinigilan siya ni Ka Amado at sinabing sasamahan siya nito pati ng mga tauhan. Pero kailangan muna nilang magpahinga dahil madilim na, at bukod doon ay pagod na raw ang kanyang mga tauhan dahil ilang araw na silang naglalakad ang mga ito. Ilan pala sa mga Pilipinong revolusyonaryo ay mga survivor din ng Death March. Kaya naman nang sabihin niyang isa rin siya sa mga nagmamarcha mula Bataan hanggang Kapas, ay nagulat pa sila. Ang mga babae na kaligtas sa pang-aabuso ng mga Hapon ay nagpahayag ng katapatan sa kilusan at sinabing magiging bahagi na sila nito hanggang sa huling patak ng kanilang dugo. Tumango naman ang pinuno sa kanilang narinig. Pagkakain ay natulog na ang lahat,
Kailangan pa kasi nilang gumising ng maaga. May ilang mga nakabantay para sakaling may mga kalaban ay mabilis silang masasabihan. Mga 2:00 pa lang ng gabi ay gising na sila. Sinabihan silang lahat na magsihanda na dahil meron daw na 5 honor type jeep na sasakyan ang mga dayuhan. Ang ginawa nila ay isinuot ang mga uniforme ng mga sundalong Hapon. Nilagyan lang nila ito ng palatandaan na ekis na flag ng Hapon para madali nilang makilala kung sino ang kalaban. Lagpas 100 din ang mga Pilipinong revolusyonaryo na kasama nila. Ang hindi nagkasya sa honor ay nagboluntaryong maglakad na lang, pero sinabi ng pinuno na magsasalit-salitan sa pagsakaya para daw makapagpahinga din at sumang-ayon naman ang lahat. Mga 1.5 oras lang ay narating na nila ang concentration camp. Isa ring malaking bahay na may 3 palapag. Hindi naman sila pinansin ng mga sundalo sa pag-aakalang kasamahan lang nila ito, pero nang makalapit na ang mga revolusyonaryo ay doon lang napagtanto ng mga sundalong Hapon na nakaaway ang mga nasa kanilang harapan. Pinalibutan sila ng mga Pilipino, pagkatapos ay saka pinagbabaril at pinagtataga. Pinasok nila ang bawat palapag ng concentration camp at saka pinagpapatay ang mga sundalo. Sa pagkakataong iyon ay hindi nalagasan ang mga Pilipino. May mga nasugatan pero iilan lamang ito. Hinalughog ni Damian ang buong palapag sa pagbabaka sakaling matutunto niya ang kanyang anak, pero hindi niya nakita. Laglag ang balikat na bumaba siya sa bahay. Nailigtas nila ang halos 18 kabataan na naging biktima. Maya-maya ay may lumapit sa kanya na kabataan at sinabi nasa loob pa daw ang kapatid niya at hindi pa nila naililigtas. Ayon pa sa isang bata ay nasa 25 daw sila na nanduroon na. Kaya naman laking pagtataka ni Damian dahil halos nahalughog na nila lahat ng sulok. Kinapaka pa niya ang pader ng bawat palapag sa pagbabaka sakaling may makita siyang sikretong pindutan na magdadala sa kanya kung saan man nila itinatago ang mga natitirang bata. At dito po muna matatapos ang ikalawang bahagi ng ating kwento. Abangan niyo po yung pangatlo dahil yun na po yung finale. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay at walang sawang suporta. Kita-kits tayo. Hanggang sa muli.